Kaugnay ng akusasyon ng VIP treatment sa Kingdom of Jesus Christ leader at senatorial candidate na si Pastor Apollo Quiboloy, magkakausap natin si Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Sir, 2 beses nakapaglabas po ng video message si Apollo Quiboloy. Una nga po dito sa mga miyembro ng KOJC noong February 9 at isa sa PDP Laban Proclamation Rally noong February 11. Dahil po nga dito ay kinikwestiyon ng grupong Selda paano nagkaroon ng gadgets sa Selda at na-videohan po si Quiboloy. Ano po ang explanation dito? Ang matatandaan po natin, Miss Cheryl, na siya po ay na-ospital. Nasa labas po ng ospital, ay sa may hospital po yun na-record yung video na yun. At ito po ay may permission ng court during that time. Ito pong court order na ito lumabas ng February 7. At that time, nasa hospital nga po siya. At dahil nga po pinayagan, pinayagan na rin ho namin na mag-record siya doon ng kanyang pre-recorded messages, provided na ito po ay ipapalabas lamang sa February 9, 11, and 13. Yun din po yung malinaw sa kautusan ng korte. At ito nga pong lumabas ngayon recently ay wala po nga ba itong pahintulot. Okay, klaruin lamang po natin. February 11 kasi pinayagan po siyang magpa-ospital. Before pa po, nasa ospital na po siya. Bumalik lang po siya sa Pasig City Jail nitong February 12. February 12, okay po. Tapos, sabi niyo ho ay minabuting payagan na po siyang mag-record ng video, pre-recorded Opo, ng... pinayagan po siya. Go ahead po, sorry. Opo, pinayagan po siya ng korte na through court order na mag-record ng videos noong February 7, 2025. Doon din po ito na-record sa loob ng ospital at wala po tayong recording device sa loob ng city jail natin. Okay. So, all videos na lalabas o lumabas din noong February 9, February 11, and for February 13 ay ni-record po sa ospital noong February 7. Yes, ma'am. Correct po. At ito po ay kaya nyo po pinayagan mag-record siya noong February 7 ay pinahintulutan po ito ng korte. Tama po. Yung pahintulot po ng korte na yon ay specific nga po para doon ipapalabas sa February 9, 11, and 13. Pero ang sinasabi po, yung video message ni Pastor Quiboloy sa Proclamation Rally, napaalam sa korte. Pero yun daw pong February 9 video message ay hindi. Pero sabi nyo po ay meron ho kayong pinanghahawakan na pinayagan siya ng korte na mag-pre-record ng message for February 9, 11, and 13 noong February 7. Tama po, may hawak po kaming dokumento at ang regulation po kasi dito ay kailangan po hong ipakita sa korte for their approval at I believe hindi po nagawa nung kampo po nila yon na maipaalam sa court muna or for clearing yung video. Yung video itself, but the recording is very clear na pinayagan po ng korte. Okay, that's clear po. So ano nyo rin po yung sagot ninyo sa paratang na may VIP treatment? Kaya Pastor Quiboloy, kasunod ng mga isyong ito. Inuulit po namin, we emphasize na wala hong VIP treatment, pantay-pantay ho ang pagtrato namin kahit kanino. At ito pong mga nangyari nga pong ito, of course, we do not move unless may court order. Even ang kanyang pagka-ospital at pagbalik sa ospital at pag-record ng video. Ganon din po sa lahat ng mga nakakulong sa amin, ma'am. So, klaro po yan. Kinaklaro nyo po, Superintendent, na wala pong nalabag, na wala pong nagawang pagkakamali ang kampo ni Quiboloy at ng BJMP po. Sa party po ng BJMP, sumunod lang ho kami sa order na pwedeng mag-record ng video noong February 7. Ito naman hong pagpapalabas nila na walang pahintulot ng korte, talaga hong sa side na ho nila yon yung pagpapaliwanag nun sa korte. Alright. Meron po ba silang mga advance request pa na sinasabi, baka po meron ulit na humingi po sila ng permit para mag-record ulit ng video?
Sa ngayon po, wala pa naman po kaming natatanggap na request o kahit anong panibagong court order. Hanggat po walang court order, pinagbabawalan ho namin yan. Dahil nga po labas-masok sa ospital, itong si Pastor Apollo Quiboloy, so far po, kamusta naman po ang kanyang kalusugan? Nakabalik na po siya ng Pasig City Jail. Nasa isang ordinaryong selda siya mula noong February 12, 2025. At sa ngayon po ay tuloy-tuloy po ang pagpapagaling niya. May mga ipinabaon naman hong gamot at of course, continuous monitoring ang kanyang health condition. When you say po ordinary cell, ilan po ang kasama rin niya doon? Yung dati pa rin po, yung 20 plus na PDL ang kasama niya ngayon. Bagamat may regular check-up lang po siya, pinapapunta po siya sa clinic every now and then. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras and for clearing that issue, Jail Superintendent J. Rex Bustinera ng BJMP.